Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Bakit mo piniling maging entertainer? Actually, dalawa po yung reason kung bakit gusto ko maging entertainer. Ang isa sa number one ko po dyan kasi gusto ko talaga magpasaya. Wala akong pakialam kung matalo ko sa isang game or kung makipag-competitive, basagan ako nung. Kasi ganun na po kasi ngayon eh. Kadalasan napapanood po na social media, sakitan lang eh. Ang sa akin, di baling matalo ko sa isang game, at least napasaya ko yung nanonood eh. Kumbaga sa akin, importante sa akin yung mga nanonood eh. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Marami sa inyo ang hindi nakakakilala kay Erickson Gabay na mas kilala sa bansag na The Reaper. Pero marahil siya ay isa na sa pinakamagagaling na one-on-one player sa Pilipinas at nararating niya ang kahit saang liblib na sulok ng bansa. Reaper, siguro ang unang tanong ko, paano ka nagsimulang mahilig sa basketball? Yung totoo, hindi po talaga ako basketball player nung una. Hindi lang talaga nag-adjust yung height ko. Hindi nakisama. Bali, track and field po kasi talaga ako, yun yung talagang hilig ko, yung high jump tsaka long jump po. And then, yung nakahiligan ko yung basketball since parang kakanood ko lang po sa mga tito ko. Kasi yung mga tito ko po sa Batangas, kilala po kasi doon pagdating sa basketball. Kasi yung probinsya po namin sa Batangas, parang medyo tago siya eh. Then parang sobrang bihira lang po talaga magkaroon ng liga. Tatlong dribbles yan, di ba katanggal? The Reaper Show! Yung panahon na napapanood ko sila, parang mabilis naman ako tumakbo. Ba't hindi ako makasali? So parang, syempre, pagdating sa basketball, parang kina-question nila ba? Kasi late ako, gano'n. Hindi ako pwede. Pero yung time na medyo nakakahiligan ko na siya, tinatry ko. Hindi talaga siya nag-work sa akin. Hanggang sa, after ko po makagraduate ng elementary, nag-transfer po kami dito sa Manila and then nakilala ko po yung si coach ninyo, si Lil Flash, yung legend po natin sa streetball dito. And then, parang one time na napadayo po kami sa lugar nila. Ang galing niya mag-dribble, pero bukod kasi sa lahat naman nakikita ko na nagbabasketball, bukod po sa tito ko, kakaiba. May mga tricks po, mga ganon. Sabi ko pa, parang itry ko kaya yun. Para at least, kumbaga, yun yung pinaka-magiging advantage ko pagdating sa basketball. Hindi naman ganun ako kagaling, pero once na natutunan ko yung napapanood ko sa kanya, maitatry ko yun sa mismong game, magugulat sila. So yun, sobrang lang din ako na hindi ko ina-expect na mapupunta ako sa basketball or sa streetball kasi pinaka-paborito ko talaga yung sports dati, yung high jump, long jump. Nagko-compete po kasi ako dati nung elementary po ako. Then, dun yung pinaka-story ko nung nagpunta ako dito sa Manila, dun lang talaga ako natutong mag-basketball tsaka streetball. Bakit mo piniling maging entertainer? Actually, dalawa po yung reason kung bakit gusto ko maging entertainer. Ang isa sa number one ko po dyan kasi gusto ko talaga magpasaya. Wala akong pakialam kung matalo ko sa isang game or kung makipag-competitive, basagan ako nung. Kasi ganun na po kasi ngayon eh. Kadalasan napapanood po na social media, sakitan lang eh. Ang sa akin, di baling matalo ko sa isang game, at least napasaya ko yung nanonood eh. Kumbaga sa akin, importante sa akin yung mga nanonood eh. Ang sa akin po kasi hindi importante sa akin kung matalo ko or manalo sa isang game. Gusto ko kasi yung parang bago ko umalis sa isang lugar, gusto ko meron ako naiiwan na parang alaala o memory sa kanila. Uy, nagpunta dito sa si ganito, ganyan. Tapos, yung time na napagdesisyonan ko na matutunan yung streetball talaga, sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko karirin? Kasi may mga patutunguhan naman. Kasi bukod po sa pagbabasketball ko, pwede ko siyang ilihis. Kumbaga, same basketball pa rin naman, pero kakaiba. Gusto ko, kumbaga, marami na po kasi talaga dito sa atin sa lugar natin, sa Pilipinas na as in magagaling po talaga mag-basketball. Pero yung iilan na lang dito sa atin sa Pilipinas yung gumagawa ng ganito. Kasi yung streetball kasi po talaga matagal na eh. Kumbaga wala na po kadalasan talaga
nagtutuloy ng mga legacy ng mga streetball legend. Ngayon, ang gusto kong gawin, ituloy yon. Kumbaga, sa kapanahon ngayon, social media, ngayon palang nadidiscover yung mga ginagawa po natin ngayon. Kasi dati, wala pang YouTube, wala pang Facebook. Kumbaga, kilala na siya sa pagdating sa ibang bansa, tsaka sa iba pang, kanyari, mixtape, ganyan, Edmond mixtape, napapanood sa mga tape, sa DVD. Ngayon, pag nag-post ka lang po sa social media, kilala ka na eh. Pero kahit hindi ka na nagbabasketball, basta may ginagawa kang something na kakaiba, makikilala ka eh. Yun po yung sa tingin ko nag-push sa akin na magpakilala sa lahat na gusto ko kakaiba ako. Bakit hindi mo mabitawan yung basketball sa pagiging entertainer? Mahirap po kasi kung tutuusin, hindi dahil sa napamahal na ako. Kumbaga, ito rin po kasi talaga nakakatulong sa pamilya ko eh. Kumbaga, dito po ako kumikita, dito hindi naman dahil sa makilala ko eh. Kasi yung time na nag-umpisa pa lang po, pangarap ko lang po, gusto ko makilala lang eh. Gusto ko mapanood ako eh. Kasi yung time na hindi pa masyado putok yung social media, gusto ko lang mag-share ng mga knowledge ko, natututunan ko, yung napapanood ko, yung mga ginagaya ko, mga inspirasyon ko sa social media, sa mga ibang bansa. Nakatulong siya kasi sa akin talaga sobra eh. Nakapagpabago po siya ng buhay ko. Since natutunan ko yung pag-i-entertain. At the same time, parang hindi siya trabaho para sa akin eh. Kung sa tingin ng iba trabaho, pero para sa akin, ito na yung nagbibigay sa akin ng buhay din talaga eh. Pati sa pamilya ko po. Nakatulong po ako, ganun. Sa tingin mo, anong naitutulong ito sa mga kabataan? Kagandahan po na itutulong nito sa kabataan, lalo na sa mga bago pa lang natututo is, kumbaga, hindi lang naman basta usapan dito is matuto ka eh. Kumbaga, ang mo dito is para na lang din sa mga taong gustong umangat sa buhay. Like, kunyari, once na natuto ka ng basketball, natuto ka ng ganitong skills, ito yung pwedeng magdala sa'yo sa pagdating sa pag-aaral, pwede kang makakuha ng magandang scholar, hindi dahil sa streetball ko. I mean, yung skills na pwede kong gawin or ma-inspire sila, is pwede rin sila makapunta sa mga iba't ibang lugar, na makapunta sa magandang school, makakuha sila ng scholarship, at saka makatungtong sa pro in the future. Ganun. Hanggang sa makatulong kayo sa pamilya nyo, hanggat masaya ko sa ginagawa nyo, yun yung para sa akin eh. Basta makatulong ka, yun lang yung word sa akin, makatulong. Okay. Ano naman ang nasa future para kay Reaper? Para sa akin, ang future ko is alawakin pa yung ganitong klaseng culture sa Pilipinas. Kasi, iilan na lang po talaga eh. Kumbaga, sa ngayon, ang tumitingin, hindi naman dahil sa kiniklaim ko Kumbaga, mga nakikilala ngayon eh, streetball is ako, tsaka yung iba pang mga possible. So sana may after na mga susunod na generation, may mga magtuloy. And para sa akin naman, siguro in the future, darating na rin ako sa siguro coaching, then konting magbi-business na rin ako. Bagay gusto ko yung business ko, i-relate ko sa sports, ganun, yung TR brand ko, ganun. And then, kung ano yung mga related sports para sa akin, for promotion, gusto ko kasi mag-promote. Gusto kong, kumbaga at the same time, gusto kong makatulong rin sa iba eh. Ganun po talaga yung gusto ko. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Subaybayan kami ng Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nais naming pasalamatan ng aming mga sponsor. Smart Sports, Nickel Asia Corporation. Laging tandaan, saan man kayo at anuman ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.